ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating talata na ibabahagi sa mga kapatid, ang bawat isa po ba ay nakapagbasa na ng kanilang salita ng Panginoon para saliksikin, hanapin, di ba? At ibigay ang iyong mga puso sa kaloob ng ating Panginoong Hesukristo dahil ang araw, okay, ay padilim ng padilim. Kita nyo yung nangyayari sa mundo, di ba? Pasama ng pasama ang masamang mundong ito. So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Bago po tayo magsimula, pwede ko po bang maanyayahan na si Sister Mary para po sa ating pagdarasal, opening prayer sa atin ngayong gabi po mga kapatid. Ma'am Mary, salamat po. Tayo po ay magdasal sa Panginoong Hesus. Iyuko po natin ang ating mga ulo at damhin ang presensya ng ating magdasal sa Panginoong Hesus. Iyuko po natin ang ating mga Our Father, tulungan niyo po kami na gawin ang inyong kalooban, ang inyong kagustuhan at kaparaanan po sa araw-araw na ito. Huwag niyo po kaming pababayaan na gawin yung inyong kalooban sa buhay namin, Panginoon, sapagkat ito po ay tungkulin namin na gawin sa inyong kaparaanan po at hindi para sa sarili po namin, Panginoong Hesus. Huwag niyo po kaming pababayaan sa lahat ng bagay. Ganun din po ang mga tao sa sanlibutan ito na talagang kailangan po na marinig ang inyong tinig, Panginoon. Patatagin niyo po ang aming mga pananampalataya at pagtitiwala sa inyo at hindi po sa sarili naming karunungan, kaunawaan at kagustuhan, Panginoon. Linisin niyo nawa ang kaibuturan ng aming mga puso, Panginoong Hesus. Nawa po ito ay talagang nakasentro sa inyong salita, Panginoon, at sa inyong buhay, Panginoon, at hindi po sa kagustuhan namin, Panginoong Hesus. Nawa po itong gawain namin na ito ay maitaas po kayo, maluwalhati at mapurihan, maparangalan, Panginoong Hesus, sapagkat ang lahat ng ito ay ginagawa namin para sa inyo at hindi para sa sarili namin, Lord. Tulungan niyo po yung mga tao na talagang hindi pa po nanunumbalik sa inyo. Kaawaan niyo ang kanilang mga buhay, Panginoon. Hipuin niyo pa rin ang kanilang mga puso, Panginoon. Father, forgive them because they do not know what they do, even yung mga bata, Lord. Huwag niyo silang pababayaan sa kapahamakan at lalong-lalo na sa kadiliman at kasamaan na nangyayari sa mundong ito. Naway, tulungan niyo rin po yung mga tao na nawawala pa po, nalolos pa rin ang kanilang mga puso at pag-iisip sa inyong kalooban, Lord. Naway sila po ay maibalik sa inyo, ang inyong mga tupa ay mahanap muli kayo, Panginoon. Huwag niyo pong pababayaan din yung mga tao na talagang ang kagustuhan lamang ay makilala kayo ng lubusan, Panginoon. Huwag niyo po silang pababayaan kay Satanas at ang kasamaan na nangyayari sa mundong ito, Panginoon. Lord, lahat po ng anger, hatred, jealousy, pride, unforgiveness, self-motive, self-righteous na aming nararamdaman sa aming puso, sa kaibuturan ng aming mga puso, Panginoon, cleanse us, purify and sanctify us, Lord. In the mighty name of the Lord Jesus Christ po, I rebuke, I cast, I bind this evil, negative, and lies that comes from Satan, Panginoong Hesus. Tulungan niyo po ang aking mga kapatid sa pananampalataya. Huwag niyo po silang pababayaan kung ano man yung kanilang nararanasan ngayon, Lord. Tulungan niyo at panghawakan ang kanilang mga puso at pag-iisip sa inyong kalooban, Panginoong Hesus. Ganon din ang mga kapatid namin na umalis sa aming grupo at tumalikod sa kanilang pananampalataya. Lord, huwag niyo silang pababayaan. Hipuin niyo pa rin po ang kanilang mga puso, naway sila'y manumbalik muli kung talagang sila'y sa inyo, Panginoon, sapagkat alam namin na walang imposible sa inyo, Panginoon, sapagkat ang lahat ay posible sa inyong kalooban, Lord. Tulungan niyo po kami na ang motives ng puso namin ay nakasentro talaga sa inyo, Panginoon, at hindi sa mga bagay na meron sa mundong ito. Tulungan niyo po kami, Lord, na gawin yung kaloobang ipinagkakaloob niyo po sa amin at itaas at walhatiin kayo magpakailanman. Kayo'y dakila naming Panginoong Hesus na dapat naming sambahin, galangin, respetuhin, pasalamatan at katakutan, Panginoong Hesus, hindi ang mga tao sa mundong ito, kundi bagkus kayo lamang, Panginoon. Naway ang pananampalataya po ng bawat isa na nakikinig sa inyong salita, Panginoon, ay nakasentro sa inyo at hindi sa tao, Lord God, because it's not about us, Lord, it's always about you po. Not our own will, but let your will be done, Lord God. Hanggang dito na lamang po ang aming panalangin. In the Father, the Son, and the Holy Spirit, itinataas na po namin sa inyo ang lahat, Panginoon. Amen.
Amen po, no? So maraming salamat po, Ma'am Mary, sa iyong napakagandang opening na pagdarasal at pagpapasalamat natin sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. So sisimulan ko po mga kapatid ang topic or talakayan ngayong araw, okay? So ang aking babasahin po ay hindi verse kundi buong talata na ipapaunawa sa atin ng banal na espiritu ng ating Panginoong dakilang Jesucristo. So ang aking topic po ay Colossians chapter 3 verse 1 to 10 po muna. Then dire-diretso tayo pababa, okay? So Colossians chapter 3 verse 1 to 10. So pag sinabing your new life, ano yung ibig sabihin no? Nalaman mo yung kaloob, salita at pagmamahal ng Panginoon. Paano mo malalaman ang kaloob, salita? Ano ang sabi sa Galatians chapter 3? Pakikinig. Narinig mo ba, na-receive mo ba yung Espiritu dahil ito ay sinunod mo yung batas o narinig mo yung salita ng Panginoon? 'Di ba? So ganun po ang pag-receive sa banal na Espiritu. Pakikinig sa buong talata ng ating dakilang Panginoong Heso Kristo. Hindi tayo isang palaka na tatalo na sa verses na pabor sa atin at ihihiwalay natin yung ayaw at pabor sa dakilang Panginoong Heso Kristo. Basahin po natin mga kapatid, your new life. When we say new life, you are new creation. When we say new creation, you are not part of being a worldly person. You are not a Gentiles anymore. You are spiritually Jews. Your heart is circumcised by what? By the Spirit of the living God. Romans chapter 2 verse to 26, 25, 24 to 26 na banggit po yan doon, okay? So sinasabi po sa kasulatan, pag sinabing new life, nalaman mo ang kaloob. Pakinggan nyo. You were raised from death, my dear brother and sisters, with Christ. So live for what is in heaven. When we say na dinadaanan, kaya sinasabi sa atin, pamula tayo nung iseparate ang ating pag-iisip sa makamundong pamamaraan, sinasabihan po tayo mga kapatid, where is in Christ is sitting at the right hand of God. So ang lahat po ng wisdom or kaalaman ng isang tao ay hindi po sa tao dahilan, kundi ito ay sa Panginoon. So wala po kayong iluluklok na tao, kundi only our Jesus Christ alone. Kasi siya ay jealousy God, mga kapatid. Verse 2, magpatuloy po tayo. Think only what is up there, not what is in here on earth. Pag sinabing think, babaguhin mo ngayon ang iyong kagustuhan. When we say think, aalisin mo yung mga makamundong pagnanasa sa kasamaan ng mundong ito. Kaya tayo sinasabihan mga kapatid na ang iyong pag-iisip as a new creation, di ba? As inilihis ng Panginoon, binigyan ng awa, binigyan ng mercy as an image of a person who proclaiming the good news of the living God. Ngayon, dahil tayo ay binigyan ng awa, binigyan ng pagmamahal ng Panginoon, ano ang nasa iyong pag-iisip? What up there? Kung ano ang nasa heaven na kagustuhan, kung ano yung pagmamahal ng ating dakilang Panginoon. Kaya nga sinasabihan tayo na wag yung nasa makamundong pagnanasa. Sinabihan na tayo ng Panginoon ang makamundong pagnanasa. Ayan na yan, kalaswaan, yan ang flesh. Karumihan, kawatak-watak, kasamaan ng ugali, di ba? Hatred, yan na yung makamundong bagay. Yan ang iniisip mo. Pero kapag ikaw ay nasa kingdom ng Panginoon, alam mo kung ano yung unang priority sa kingdom ng Diyos. The Lord. He is the only priority of your life. Okay? Now, ano po ang sinasabi sa kasulatan? Magpatuloy po tayo. ERV po na version at Tagalog na ASNB yung aking binabasa. Sapagkat namatay na kayo sa dati niyong buhay. Masasabi niyo po bang namatay ang isang tao sa dati niyang buhay kung nakikiayon pa rin siya sa sistema ng mundo? Lahat na ng kasamaan ng ugali nasa sistema ng mundo. Pangbabash, kawatak-watak, di ba? Wala ka ng ibang ginawa kundi saliksikin ang buhay ng iba na dapat
ginawa kundi saliksikin ang buhay ng iba na dapat Galatians chapter 6, di ba? Carry one another burden. Buhay mo ang pakikialaman mo at hinibuhay ng ibang tao. Kaya sinasabihan tayo, kung ikaw ay tunay na namatay sa iyong sarili, sa dati mong katawan, sa dati mong kagustuhan, ang iyong pag-iisip ay nasa heavenly things at hindi sa makamundong bagay. Amen? Sinasabihan tayo mga kapatid, kung ikaw ay namatay na, 'di ba, sa dati mong buhay at buhay nyo ngayon ay nakatago sa Diyos na kasama si Kristo. 'Di ba? Binubuhat mo ngayon yung cross. Binubuhat mo ngayon yung cross. Anong cross mo? Desire. Ang desire na, hindi, mga kapatid, tatandaan nyo, ang Panginoong Jesus ay mapagmahal, magbibigay ng biyaya. Pero hindi po namatay ang Panginoon para bigyan ng tao ng dreams, passion, 'di ba? At kung ano-anong kagustuhan sa mundo. Dumating siya para sirain ang dreams mong yan. Kaya nga ngayon si Satanas ay furious and eager na hilahin ng mga tao sa pagnanasa sa mundo. Okay? Mga kapatid, sinasabihan tayo na makontento ka. Magbibigay ang Panginoon. Pero yung gusto mo laging magpayaman ng magpayaman, ang ibibigay lang sa iyo niyan ay kapighatian. Kasi sinabi po ng Panginoon na sa kanyang sulat sa Timoteo, ang mga taong naghahangad yumaman naghahangad ng maraming pera ay ito ang dahilan ng kanilang pighati sa buhay. Makukontento. Kasi ang Panginoon ay nagbibigay. Ang Panginoon ay nagpo-provide. Hindi yung may sasakyan ka na, gusto mo pa ay may airplano ka pa. Hindi po ganon. Okay? May sasakyan ka na, tumigil ka na sa isa. Hindi yung bibili ka ng bibili na wala. Ang tao ay walang katatahanan sa kanilang mga laman. Laging gusto, ng gusto, ng gusto. Diba? Kita niyo ang mga tao, greed, masyado ng greed. Masyado ng sakim ang mga tao, mga kapatid. Kaya tayo sinasabihan na as a new creation, diba, ng Panginoon na inililihis sa mundo para kuhanin niya sa second coming niya, sinasabihan tayo dito na patay dapat tayo sa dati nating sarili. Verse 4 po, magpatuloy tayo. Si Kristo, okay? Ang buhay nyo. Hindi ang asawa mo, hindi ang nanay mo, hindi ang tatay mo, hindi ang pamilya mo. Walang magagawa ang pamilya mo, walang masamang mahalin ang pamilya. Pero uunahin mo muna ang Diyos kasi meron tayong jealousy God. Walang masamang mahalin mo muna ang Diyos, sentro. And then after ng Panginoon, saka ang family kung wala ka pang asawa. Pero kung may asawa ka, asawa mo muna. Okay? Panginoon, asawa mo, saka ang pamilya, and the rest of others. Pero kung wala ka pang asawa, Diyos, pamilya, the rest of others, and the enemy. Okay? Kasi ang meron po tayong jealousy. Seloso ang ating Panginoon. Ayaw niya na may ibang puso ka sa ibang tao. Gusto niya ang puso mo ay nakasentro sa Kanya. Si Kristo ang buhay mo. When we say si Kristo ang buhay mo, always Him. Bago ka gumawa ng mga kalaswaan na gagawin mong patago, nakitang-kita ng Diyos, choose Him before you do. Pag sinabi mong si Kristo, alam mong ang audience mo in privately ay ang Panginoon lamang. Okay? Kaya tayo sinasabihan dito, at kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, eto na yon, nahahayag na ang salita niya, pabalik na siya, mahahayag din kayo at makikibahagi sa kapangyarihan at karangalan niya. Amen. Kasi ang lahat ng makakabuti ay galing sa Diyos. Tatandaan niyo po yan. Sinabi na yan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 5 verse 20, woe to the person who say, good is evil and evil is good. And woe to the person who say, sweet is bitter and bitter is sweet. Pinagpalit, twinis mo yung makakabuti sa tao at sinabihan mong masama. Okay? So, ang lahat ng makakabuti para tanggihan ang kasamaan ng mundong to. Kita nyo ang sama ng mundo, di ba? Patayan, awayan, politics, lahat nandyan. And ang mangyayari sa mundo is what? Rat. Okay? Ang mangyayari sa mundo ay ano? Pagsusunog. Ipinangako muli ng Panginoon na ginawa, kung paano niya ginawa ang ginawa niya sa panahon ni Noe, kasi galit na galit siya. Fear is the beginning of wisdom. Why? Kapag nagkameron ng takot ang puso mo, ito ay respeto mo sa Diyos.
Kasi ang salita ng Panginoon is what? Alive and active. Tumutusok na parang isang anong tawag doon? Tumutusok na parang isang patalim. Diba? Pag narinig mo yung salita ng Panginoon, tinutusok ka kasi sinasabi ng salita ng Diyos, ikaw ay guilty. Ngayon, binabago tayo ng salita ng Panginoon para itama ang pamumuhay. Amen? Kasi pumapasok ang kasalanan saan? Sa ginagawa ng tao. Okay? Pumapasok po ang kasalanan sa ginagawa ng iyong laman. Okay? Kaya tayo sinasabihan para tayo ay makabahagi at hinahanda tayo sa muling pagbabalik at hindi tayo madamay sa darating niyang pagsusunog sa mundo. Okay? Kaya tayo sinasabihan dito mga kapatid, Colossians chapter 3 verse 5. Pakinggan niyo po. So put everything evil out of your life. When we say put out, aalisin mo ang lahat ng bagay kung bakit ka nadadapa sa kasalanan. When we say put out, aalisin mo yung makamundong pagnanasa because flesh, di ba, ay idolatry. 1 Corinthians chapter 10. Pinatay ng Panginoon ang panahon ng mga Israelita in 40 years in wilderness because of what? A stubborn heart. Ngayon, in our generation, the Lord cursed again this generation because of what? Sexual immorality again. Kaya sinasabi sa mga kapatid, anong sabi dito? Put everything out evil. Alisin mo lahat ng masama na ginagawa ng iyong laman. Amen? So pag hindi ka kasal, huwag kang gagawa ng ayaw ng Panginoon. Okay? Kasi alam natin na tayo ay tinatama ng Diyos, kaya nga tayo ay inihahanda bago tayo ipakasal sa Panginoon. Our bridegroom, the Lord Jesus Christ. Okay? Kaya bago tayo ihanda sa pagpapakasal, pakakasalan ba ng Panginoon na madumi? Hindi, holy siya eh. So when we say holy siya, talagang kailangan nating makibahagi saan po? Sa glory ng Panginoon at kanyang buhay. When we say makibahagi, syempre aayawan mo yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Pakinggan po natin. Number 1, aalisin mo sa sarili mo, sexual immorality. Sexual sin. Ito yung mga cravings mo na nagnanasa ka sa kapwa mo. Aalisin mo yan. Okay, as a new creation, God hated sin. So now, as a new creation, ayaw mo ng sin. Nandidiri ka kapag nadadapa ka sa kasalanan. Pero bumabangon ka at nagtitiwala ka sa Panginoon na baguhin ang cravings ng iyong laman. At dalhin at ipako sa cross. Kung saan ang pagmamahal at ang biyaya ay ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sinasabi sa kasulatan, magpatuloy po tayo muli. Doing anything immoral. When we say doing anything immoral, alam po natin ng makamunduhang pagnanasa. Okay? Makamunduhang pagnanasa, ito na yung mga sexual desire. Okay? Magpupunta ka ng Telegram para manood ng mga kalaswaan. Bibili ka ng mga videos para panoodin. Kalaswaan yan ng mundo. That's why eye is the lamp of the body. If the eye is full of light, the body will full of bright. Diba? So, aalisin mo yan kasi ayaw yan ng Diyos. Kasi as a new creation, the Lord said, live as holy because I am your Father in heaven is holy. So, hindi po tayo sinasabing maging perpekto ka na banal. Hindi po kasi madadapa tayo sa kasalanan sa mundong ito. Ano po ang gusto ng Panginoon? Magkameron ka ng intimacy deeply into your heart na nagsisisi ka na ayaw mo ang kasalanan to, Panginoon, bumalik ka na. Yan dapat ang nasa isip at puso mo. Okay? Madadapa at madadapa tayo sa kasalanan mga kapatid kasi nasa fallen world tayo. Pero hindi po sinasabi ng Panginoon na tayo ay saved sa pagmamahal niya, gagawin natin yung slavery muli sa kasalanan, na which is ginawa nga ng mga Israelita noong panahon ni Moises. Kaya nga pinatay ng Panginoon ang mga taong yon after niyang bigyan ng kapahingahan. At ganun po muli, kasi ang Diyos natin ay hindi nagbabago mga kapatid. Ganun po muli ang gagawin ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Kasi siya ay Diyos ng
lahat ng Diyos, hindi nagbabago. Okay? Mahal niya tayo. Kaya pag nadapa ka, Panginoon, please patawarin mo ako. Nag-aasala na naman ako, Lord. Diba? Nagkakameron ka ng changes. Nagkakameron ka ng transformation. Yung bunga ng Espiritu sa puso mo na galing sa Panginoon mismo at hindi Espiritu ng mundo ay binibigyan ka ng pagbabago. Okay? Magpatuloy tayo. Ano pong sabi dito? Verse 5, kalaswaan, pagnanasa. Diba? Nagnanasa. Ito na ngayon, yung mga pinanonood mo mga pagnanasa sa laman. Sa totoo lang po, yung madapa ka sa ganyang bagay, nakakadiri na, hindi na siya katulad dati mga kapatid, okay? As a new creation, at inilis ng Panginoon na sa masamang nangyayari sa mundo, hindi na po, alam mo yun, nandidiri ka pag nadadapa ka sa ganyang bagay. Like, pag nadadapa ka sa mga pinanonood mo, diring-diri ka. Like, Lord, please, di ba? Ayoko na dito, Panginoon. Ayoko nang saktan ka, Panginoon, kasi sa mga bagay na ginagawa ng... Yun po yun. Deep intimacy sa Panginoon. Na meron kang surrendering, totally surrender sa Diyos. Hindi naman po sinasabi na maging perfect ka, maging banal ka. Hindi po ganun. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, kung tunay mo akong mahal, dapat alam ko ang puso mo na ayaw ko niyan. Kung tunay mo akong mahal, alam mong lalayo ka sa ayaw ko. Ngayon, dahil malapit ang puso mo, di ba, nag-i-struggle ka, mai-struggle ka, madadaba ka. Ma'am Ria, kapatid, alam mo, dinadagdagan mo lang lalo yung hatol mo sa Panginoon. Ikaw'y magbago, kapatid, okay? Please, surrender your life to the Lord. Wala kayong ibang gagawin kundi i-surrender ang buhay nyo sa Panginoon. Okay, magpatuloy po tayo. Pagnanasa at kasakiman nakatumbas na rin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen! Imagine ha, kasakiman. Tingnan nyo ha, ang sexual na immoralidad, kalaswaan, pagnanasa, karumihan, at saka ang kasakiman ay katumbas po ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So that is part of what? Idolatry. Guys, kita nyo, walang kaalam-alam ang tao sa kung ano yung kaloob ng Diyos sapagkat nagtitiwala nga sila sa mga taong madali silang i-deceive sa mga bagay sa mga verses lamang. Diba? Dito tayo sinasabihan mga kapatid, pakinggan nyo ha, itong mga kasakiman ay bagay na parte po, idolatry, worshiping a false God, worshiping a gods of Baal, the world. Kaya tayo sinasabihan mga kapatid, di ba? Pakinggan nyo, verse 6 po, Colossians chapter 3, verse 6. God will show His anger. Ano pong sabi? Anger. Ang ating pong Diyos ay hindi madaling magalit. Meron po tayong Diyos na sobrang patience. Okay? Meron tayong Diyos na hindi po basta-basta nagagalit. Pero pag siya ay nagalit, ano po ang ginagawa ng Panginoon? Wrath. Pag sinabing wrath, ito yung ginawa niya sa panahon ni Noe. Binaha niya ang mundo. Pero ngayon, hindi baha. Pagsusunog. Okay? Kaya basahin niyo ang salita niya. The world will be indulged by what? Kaya nga ang salita ng Panginoon ay tumatago sa mga Pariseyo. Why? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at aktibo na tumutusok sa puso ng lahat ng tao. Amen? So kaya pag narinig nila yung kaloob ng Diyos, affected sila. Why? Kasi ginajudge sila ng Panginoon. Kasi meron tayong Diyos na hinuhusgahan ang ating isip at puso. Okay, dito pa lang tayo ay ginajudge ng Panginoon. Amen. So ano pong ditong sabi? Colossians chapter 3 verse 6, God will show His anger. Wait lang po ha. Shh. Shh. Sorry po kasi may pusa mga kapatid. May mga pusa pong nag-aaway. So ano pong sabi dito? God will show His anger. Pakinggan niyo.
Ito po ay salita ng Panginoon, mga kapatid. Hindi ko po ito salita, okay? Ako po ay Bible para walang makapag-deceive sa inyo, okay? Trust only the Lord. God will show His anger against those who don't obey Him. Ipapakita daw po ng Panginoon sa kanyang pagbabalik ang kanyang galit. Diba? Sa mga taong hindi siya sinusunod. Verse 7, you also did these things in the past. Kung kayo po ay gawain pa rin to, kayo ngayon ay hinihikayat ng Panginoon na baguhin nyo ang inyong pamumuhay. Kung ikaw ngayon ay nagkakameron na ng process sa pagbabagong to, magpatuloy ka. Kasi sinasabi ng Diyos dito, sinasabihan ng Panginoon dito ay ganun din ang pamumuhay nyo noon. So ang sinasabihan dito ay yung mga taong nakapag-repent, nakapagbago ng buhay, nakapagbago ng landas, umiiwas na sila sa mga makamundong bagay. Okay? So sinasabihan tayo dito na ganun din kayo dati, gawain nyo yan. Ngayon, binigyan kayo ng awa ng Panginoon. Diba verse 8? Pero ngayon, dapat ninyong itakwil ang lahat ng ito. Galit. Alisin daw po ang galit, ang puot, amen. Alin pa? Ang sama ng loob, paninira sa kapwa, amen po. At alin pa po? At mga bastos na pananalita. Okay? So ano pong sabi doon? Alisin daw po number 1 ang puot. Okay? Pag sinabing puot, kitang-kita nyo ang fruit ni Satan sa mga puso ng mga taong worldly. Walang pagbabago. Ito yung mga taong naniniwala sa Panginoon pero worldly. Ito yung sinasabi ng Panginoon na ako ay pinupuri nyo sa inyong mga dila pero ang inyong mga puso ay malayo sa akin. Diba? So yun na po yun. Ito yung mga worldly o when we say worldly, Pariseo, modern Pharisee. So, aalisin daw po ngayon dahil tayo ay binigyan ng awa ng Panginoon, binigyan tayo ng pagmamahal ng Diyos. Ang unang aalisin ay galit. Okay? Patatawarin mo ang iyong sarili ngayon. Pangalawa, puot. Okay? After ng puot, sama ng loob. Aalisin mo ang lahat ng sama ng loob sa iyong kapwa. At pang-apat, paninira sa kapwa. At pangatlo, at panglima, bastos na pananalita. Kasi ang lahat ng ganyan ang proseso ng buhay, tapos sasabihin mong Jesus is God, 101% you will throw to the lake of fire. You will burn eternity. Okay? Kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya sabi sa atin, dahil tayo ay binigyan ng awa, binigyan ng pagmamahal, aalisin nyo ang magagantong gawain na dati nating ginagawa. Verse 9 po. Anong sabi dito? Magpatuloy tayo? Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa dahil hinubad nyo na ang dati nyong pagkatao sa masasamang gawain na kitang-kita nyo, di ba? Ito ang nangyayari sa mundo. Kaya kayo nagkakahiwalayang mag-aasawa, kaya kayo sa, di ba? Kitang-kita nyo kung ano ang ginagawa ni Satan sa mga tao. Kaya nagkakameron ng third party, kaya nagkakameron ng ganito, di ba? Kung hinubad mo ang iyong sarili sa Panginoon, ibibigay mo ang iyong buhay buo sa Diyos. Kung hinubad mo ang iyong pagkatao noon, ang dati mong ang dati mong gawain, ang lahat ng ito ay ibibigay mo sa Panginoon. Kaya sinasabihan tayo, verse 10, magpatuloy po tayo, at isuot nyo na ang bagong pagkatao. Ang pagkataong ito'y patuloy na binabago ng Diyos. When we say binabago, pinoproseso ka na para ihanda sa pagbabalik ng Panginoon. Pinoproseso ka na. God is like a father too. Diba? Pinoproseso ka na para ikaw ay makasama ng ating Panginoon. Binibihisan ka na ng Diyos. Pag sinabing binibihisan, di ba? Binagawan ka na ng bagong buhay sa heavenly na gawain at hindi kitang-kita nyo naman ng mga makamundo. Away, kamuhit, di ba? Sinabi na nga ng Panginoon na sa mundong to, mata sa mata, ngipin sa ngipin.
Pero sinabi ng Panginoon sa akin, kapag sinampal ka sa kaliwa, ipasampal mo ang kanan. Pag pinatakbo ka ng 1 kilometro, gawin mong 2 kilometro. Di ba? Pag ikaw ay inaapi ng iyong kaaway, bigyan mo ng tinapay, pakainin mo. Kasi kita niyo ang mundo, sinusulsulan ng mga tao na, hindi, wag mong patawarin. Bakit mapapatawarin? Wag mong taparin, patulan mo, sige, laban. Ganyan si Satanas! Mark chapter 8, verse 33. You set your minds to the things of men. Ang iyong pag-iisip ay nasa makamundong bagay. Diba? Kung paano niya niribok si Peter, at ganyan ang nangyayari sa mga tao. Kaya si Satanas ay nagsasalita sa mga dila, daliri ng mga tao ngayon. You set your mind to the things of men, not to the things of God. When we say God, His Word, may proseso, binabago ng kanyang pagmamahal. Sinasabi sa kasulatan, tingnan niyo po ulit, di ba? Ano bang sabi ito? Binago na ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. When we say katulad na natin at makilala natin siya ng lubusan, alam nyo na ang tao ay hindi po papatak sa wisdom. Ang tao ay papatak saan? Pagmamahal. Okay? It is, alam mo yun, nalaman mo yung wisdom hindi dahil sa iyong, that is gift, yes. Pero yung pinaka-papatakan dapat ng tao ay pagmamahal. Amen? Kaya kung tayo ay binago, dapat alam natin ang kaloob ng Panginoon. Amen. So, verse 11, sa bagong buhay na ito, wala nang ipinagkaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo. Okay? Sa circumcised or not, it doesn't matter if you speak a different language or even you are, anong sabi ito? Scythian. Ano ba yun? Anong sabi doon? At alipin sa Malaya, at ba yun? Scythian ba yun? Scythian ba yun? Scythian. Okay, you are a Scythian. Tama ba? It doesn't matter if you are a slave or free. Christ is all matters and He is in all of you. So may proseso. Kaya nga kung ikaw ay transform ng Panginoon, dapat kaugali ka ng Diyos. Diba? Galit ka sa kasalanan kasi in your creation ka. Lumalakad ka as a righteous person sa mata ng Diyos, hindi sa mata ng tao, kasi ang tao is always fickle. Pabago-bago ang tao. Ngayon, mahal ka niyan, puring-puri ka sa mga yan. Makagawa ka ng mali, tingnan natin kung mahalin ka niyan. Okay? Pero ang Diyos, di ba, ay laging hindi nagbabago. Ang Panginoon is the same yesterday, today, and forever. Amen. So, magpatuloy po tayo mga kapatid. Your new life with each other. So, ito po ay bagong buhay natin as a brother and sister to the living Lord Jesus Christ. Verse 12 po, tayo po ay magpatuloy. Okay? Mga kapatid, dun po sa mga nangbabash, kung wala po kayong magandang sasabihin, pwede po kayong lumabas ng live at ayaw niyong pakinggan. Hindi yung marami pa po kayong sinasabi para bigyan niyo ng pagkamuhi yung mga kapatid niyo sa Diyos. Kasi pinapakita niyo lang kung anong bunga ang meron kayo. At hindi po yan bunga ng Panginoon. Okay? Kasi ang bunga ng Panginoon ay pagmamahal. Kung kayo po ay mambabash lang dyan at ayaw niyong pakinggan, pwede kayong lumabas. Hindi kayo pinipilit mga kapatid. Kasi kitang-kita sa mga bunga ng puso niyo kung sino ang Diyos niyo. At hindi yan ang Diyos na may Diyos ng Jerusalem. Ang Diyos ng dakilang Diyos. Kitang-kita at pinapakita niyo sa mga puso niyo kung sino ang inyong Diyos. At ang Diyos ng mundong ito, diba? Diyos na si Satanas ng mundong ito. Amen. So, tayo po ay magpatuloy mga kapatid. Ano pong sabi dito? Yes po, mag-share din po ng devotion yung iba. Okay? Mag-share din po sila ng kani-kanilang mga devotion. So, tayo po ay magpatuloy na. Ano pong sabi dito? Verse 12 na po. Kaya bilang mga banal at kita nyo mga banal. So, it means pinoproseso ka.
Okay? When it means mga banal, talagang sineseparate ka na sa mundo kasi pagdating ng Panginoon, kukuhanin ka niya sa kanyang pagtutubos. Okay? Pinababanal ka na niya, nina-ready ka na para sa darating nagpapakasal. Pakinggan po natin. Sorry po, nakawala yung pusa ko. Naririnig niyo ba ako? Nakawala po yung pusa ko ng away. Hinabol ko pa, nahihiro ako. Ang sakit. Nahihiro ako. Tumudugo. Oh, wait lang. Mamaya na tayo. Magpatuloy na muna tayo mga kapatid. So, ano pong sabi dito? Wait lang. Nagpapawisan ako. Nahihiro ako guys. Ang sakit. So, magpatuloy po tayo. Anong sabi dito? Kaya bilang mga pinabanal, di ba, ng Panginoon at mga minamahal na pinili. Pag sinabing pinili, tayo ay tinanggihan na natin ang masama nating gawain nung tayo ay makamundong tao. Yes, nasa mundo tayo, pero hindi tayo nakikiayon sa makamundong bagay. Okay? Andito lang tayo as a stranger. Okay? Andito lang tayo as a stranger sa mundo. Kasi run the race ang kailangan natin. Okay? Pabalik na yung Panginoon mga kapatid. Kita nyo na yung kasamaan sa mundo. So magtiwala na tayo. Konting taste na lang then the Lord is coming na. Okay? So anong sabi dito? Dapat kayong maging pagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagkumbaba. Kita nyo anong sabi? Kasi tayo ay pinili ng Panginoon mga kapatid. Malasakit tayo sa kapwa. Kita nyo kung paano namin pinapakita yung pagmamahal sa Diyos. Even kami ay binabash. Never kaming pumatol sa kahit na ano. Anong sinasabi namin? Kami ay malasakit at maganda ang kalooban sa mga tao. Kasi yan ang ginawa ng Panginoon. Even sinasabihan kami ng kung ano-anong kasamaan, kami ay nagpapakumbaba. Mabait at mapagtiis. Ito yung ginagawa namin mga kapatid. Kasi balang araw, hindi naman, alam mo yun, lahat naman tayo ay huhusgahan ng Panginoon mga kapatid. Kaya minsan nagsasabi ako, Panginoon, bakit kailangan mangyari ang lahat ng ito? Bakit kailangan naming magdusa? And the Lord answer, it is not about you, it is about me. So I show mercy to you and show mercy to others. So alam mo yun, talagang kailangan maging martir ng bawat isa sa pagmamahal. Okay, pagmamahal to mga kapatid. So magpatuloy po tayo. Verse 13 po, magpasensyahan kayo sa isa't isa. At magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. Dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. When we say pinatawad, alam mo na yung kaloob ng Diyos, magiging mapagpasensya ka. When we say pinatawad kayo ng Diyos, ikaw ay magpapatawa din sa iyong kapwa.
Amen? Kasi ang taong hindi nagpapatawad, what carries to your heart is also carry you in heaven. So the Lord said, maraming magsasabi sa akin nun. Bakit? Kasi nga may unforgiveness ka sa iyong puso. Okay? At ayaw po ng Panginoon na may unforgiveness sa puso. The Lord said, if you do not forgive, I will not forgive you. Amen? So magpatuloy po tayo. Ano pong sabi dito? Verse 14 po, Colossians chapter 3, verse 14. At higit sa lahat, magmahalan kayo. Dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Kaya kita niyo sa mga religion sa mundong ito, hindi alam yung kingdom ng Panginoon. Why? Sinabi ng Panginoong Hesus nung may nagsalita sa kanyang pariseyo, di ba? Ang kingdom ni Satanas ay ano? Divided. Tingnan niyo ang iba't ibang religion. Pag hindi ka kaanib sa kanila, itsapwera ka. Amen? Pag hindi ka kaanib sa kanila, hindi ka nila kilala. That is divided. Okay? Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, my kingdom is not divided. And my kingdom is not earthly. Amen. Kaya sinasabihan tayo, di ba? Magmahalan. At ang pagmamahal ay hindi salita. Ang pagmamahal ay ginagawa. Magpatuloy tayo? Dahil dito, magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Verse 15, pagharian nyo sa mga puso nyo ang kapayapaan, if you have peace, ni Kristo, sapagat bilang mga bahagi ng iisang katawan, the Lord's body, tinawag tayo kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. So kapag may peace na po ang mga kapatid sa Panginoon, kayo po ay hindi nagagawa ng mga makamundong gawain. So dito sinasabihan na tayo na mamuhay ka sa kaloob ko, di ba? Ikaw ay may peace, tinawag ka ng Diyos, mamuhay ng mapayapa, huwag ka nang gumawa ng mga bagay kasi nagigrieve. Pag ikay natatapa sa kasalanan, nagigrieve mo yung spirit. Okay? Amen. Sinasabihan tayo dito mga kapatid, verse 16 po, itanim niyong mabuti sa mga puso niyo ang mga aral ni Kristo. Itatanim. Hindi yung dadaan sa tenga, lampas sa kabila, paglabas ng simbahan, makamundong gawain. Walang pagmamahal sa Diyos yun. Okay? Sinasabihan tayo, paalalahanan at turuan nyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. At umawit kayo ng mga salmo, himno, at iba pang mga awiting espiritual, at ano pang sabi dito? Na may pasasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. Ano man po ang nangyayari, alam niyo, nag-aakusa kasi kayo di ba? Sir Comal, Ren, paano niyo po nasasabing false prophet yung sinasabing kaloob o binabasa yung kaloob na salita ng Diyos? Pwede po ba kayong umakyat para sabihin, o kung kayo yung magturo, pwede ba ituro niyo sa amin ang buong talata at makikinig kami? Okay? Sir Comal, guys, ipa-up niyo nga si Sir Comal, di ba? I-up nyo nga si Sir Comal, mga kapatid. Kung kaya, alam mo yun? Kasi alam mo yun, we are always be patient with you guys. To give you in the glory of the Lord. To give you the love of the Lord. Tapos, alam mo yun, nagiging patience kami sa bawat araw. Accuser yung ginagawa nyo Hindi nyo kami kilala, tapos accuse, di ba? Can someone up here and teach the whole context of Bible, basahin nyo sa amin, ipaunawa nyo sa amin, nagiging patience kami, mga kapatid, sa pagmamahal ng Panginoon. O diba, wala naman kayong magagawa, hindi naman kayo makakapagbasa, wala kayong alam. Ang hilig nyo lang is mag-akusa. Yan ay bunga ni Satanas sa mga puso ninyo. Amen? Nagiging patience kami sa pagmamahal. Ngayon, puro kayo akusa. Ngayon, pag sinabihan, sige nga, up nga kayo, magturo kayo. Hindi naman magawa. Amen? Kita nyo kung paano
nagiging patience ang Panginoon sa mga ganitong klaseng tao? Halatang hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Halatang hindi nagbabasa. Diba? Ganyan ang nangyayari sa mga taong malayo ang puso sa Kasalanan, amen. Ito ang totoong pag-ibig po. Kasi sa mundong ito talagang ngipin sa ngipin, mata sa mata. Pero sa Panginoon, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pag-ibig po talaga ito. Magiging martir ka sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoon, di ba po? Love your enemy. Diba? And pray for those who persecute you. Ibig sabihin talagang magiging martir ka sa kalooban ng Diyos. Kung dati po tayo ay gumagawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos, na tayo ay gumaganti sa ating kapwa, ngayon po ang gusto ng Panginoon, ipaubaya mo sa Panginoon ang lahat. Sapagkat sinabi niya nga, my vengeance is mine. Ako ang magiganti sa mga taong gumagawa ng masama. Gawin mo kung ano ang kaloobang ipinagkakaloob ko sa inyo at yun ang gagawin nyo. Yun po ang nais ng Panginoon. Huwag nating gawin ang ginagawa ng mga taong nasa mundong ito sapagkat iisa sila ng takbo. Ang takbuhin po natin ay nasa kalooban ng Diyos at wala na po sa ating mga pagnanasa ng laman at kagustuhan sa masamang mundong ito. Verse 10 po, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang matatapat na katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Amen po. Sinabi po ito ng Panginoon na tayo po ay one body and that body is the Lord Jesus Christ po. At ang mga spirit or kaloob ng Panginoon, yun po yun. Yung mga ibinigay ng Panginoon sa atin na kailangan nating gamitin sa kalooban at kagustuhan po ng salita ng Diyos na makakabuti sa mga tao at sa kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay po. Kailangan natin gamitin talaga yung ibinigay ng Diyos sa atin mga brother and sister. Huwag natin itong ikahiya. Kung ito naman po ay para sa Panginoong Hesus. Kung ikaw ay binigyan ng Panginoon na magturo ka po sa kalooban ng Diyos po. Kasi talagang nasa end times na po tayo. Ang Diyos ay malapit nang bumalik. Ang Panginoon po ay papalik na. Kaya po huwag nating sayangin ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa atin na kaloob upang gamitin sa kanyang kalwalhatian, kadakilaan, at mapurihan ng Panginoon, hindi ang tao. Kailangan po natin itong gawin sa kanyang kaparaanan at hindi po sa atin. Huwag po tayong matakot sa mga tao. Tayo'y matakot sa Diyos sapagkat sinabi niya ito sa kanyang salita. Fear God because God can kill both body and soul. Kaya po huwag kayong matakot sa tao kung ano man ang sasabihin nila sa inyo. Walang makapagtitigil sa amin kung ang Panginoon ay nasa amin po. If God is with us, who can be against us? Di ba po? Walang makapagtitigil sa amin kung ang Panginoon po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw. Di ba po? Wala kaming pakialam sa sasabihin ng tao sapagkat ang piniplis po namin ay hindi kapwa-tao kundi ang Panginoong Hesukristo, ang dakilang Diyos na nagbigay sa amin ng karapatan para ipangaral ang kanyang buong salita po para sa inyo. Ang Panginoon po ang dapat ninyong paglingkuran, sambahin at galangin. Wala na pong iba pa. Siya lamang ang itataas nyo. Hindi ang kapwa nyo. Ano sinasabi nyong mentor ang nagbigay sa inyo ng karunungan? Sinabi sa salita ng Panginoon na iiwan niya ang spirit niya para yung spirit niya po ang magtuturo sa tao, hindi mentor. Diba? Mentor ang pinapalakpakan. Mentor ang Pariseyo. Yan ang mga taong people pleaser. 'Di ba? Ang sarili nila ang itinataas, hindi ang Panginoon. Verse 11 po, ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. Ito na po yun, kung kayo binigyan ng Panginoon ng pangangaral sa kalooban po ng Diyos, ha? Kasi sinasabi, may mga tao kasi nakadepende sa feelings. Sasabihin, baka dito ko dinadala ng Diyos. Kaya nadidisib ang tao eh. 'Di ba? Kaya nadidisib ang tao, sasabihin, dito ko dinala ng Panginoon. Nala,
Huwag kang magtiwala sa puso mo. Heart is deceitful above all things. Huwag mong paniniwalaan kung ano nilalaman ng iyong puso. Magtiwala ka sa salita ng Diyos at huwag sa iyong puso, ha? Kasi deceitful yan. Lagi mong igagard ang puso nyo po. Hayaan yung ang Panginoon mismo ang magsabi sa inyo kung saan niya kayo dadalhin. Hindi yun nagmamarunong kayo. Di ba? Baka kayo na po ay maging idolatry niyan. Sarili nyo na po ang inuuna nyo. Di ba po? Hindi na po ang kaloob ng Diyos. Hindi na po ang kanyang salita. Kaya po maraming nadideceive. Kita nyo po, sasabihin, ala, baka dito ko dinadala maging mentor. O, dinadeceive yung mga tao. Di ba po? Kasi dyan kayo nagpo-focus sa feelings nyo sa emotions nyo. Wag po. Dapat sa salita ng Panginoon lamang. Trust only the Lord. Di ba po? Wag sa tao, wag kahit kanino, kundi sa salita lang mismo ng Panginoon. At ang binigyan ng kaloob upang maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos. Amen po. Ito po ibinigay ng Panginoon sa kakayahan po natin. Di ba po? Huwag nating isipin mga brother and sister na, ay bakit ganito? Wala akong ganito, wala akong ganyan. Huwag po nating isipin ganun. Kasi iba-iba kasi iba-iba po talagang ibinigay ng Panginoon sa ayon sa kanyang kalooban sa ating mga kakayahan po kung paano niya tayo magagamit sa kanyang kaharian, kanyang kalwalatian at kadakilaan po. At sinabi nga ng Panginoon, di ba, kakayahan ibinigay sa kanya ng Diyos upang mapapurihan ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen po. Kung iyan ay ibinigay ng Panginoon sa iyo, sa banal na Espiritu, ibig sabihin po, ang dapat itinataas mo ay ang Panginoong Hesus. Kasi sinabi po dito, upang mapurihan ang Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ni Jesucristo. So, ibig sabihin yung Spirit na dapat ay nasa inyo, ay dapat yung naitataas nyo ay ang Panginoong Hesus po. Pag hindi po yan ang Panginoon ang tinataas, yan po ay 101% deception. Deceiver po. Kasi may mga tao na sarili na po nila ang itinataas nila. Sarili na po nila ang inululuklok nila. Di ba po, nagtuturo sila ng salita ng Diyos, pero ang pinupuri nila ay sarili nila. Yan na po iyon. Mga taong kinukuha ang dapat ay papuri sa Panginoong Jesucristo. Kasi po ang banal na Espiritu, hindi tao ang itinataas niyan, kundi ang Panginoong Jesucristo po. Kita nyo po ang ginagawa ng mga taong totoong pinadala ng Diyos. Hindi sila nakaayon sa kanilang karunungan at kagustuhan. Sila po ay nakatuon sa kalooban at kagustuhan ng buong salita ng Diyos, sapagkat ito po ay ang Panginoong Jesucristo. Makapangyarihan siya at karapat dapat purihin magpakailanman. Amen. Ang papuri ay dapat sa Panginoong Jesucristo po, hindi sa kapwa-tao. Kaya nadidisib ang mundo dahil dapat ay ang papuri, pasasalamat, kapangyarihan, kadakilaan ay sa Panginoong Hesus po at hindi sa kapwa-tao. Pagdurusa sa pagiging isang Kristiyano. Verse 12, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo na para bang may kakaibang nangyayari sa inyo. Ito na po yung nangyayari sa atin mga brother and sister. Alam po natin na talagang mabigat ang nararanasan ng bawat isa sa atin. Pero nagagawa po nating maging masaya sa kalooban ng Diyos, sapagkat kapag tayo po ay nanghihina, ang Panginoong Hesus po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang gawin muli ang kanyang kagustuhan at kaparaanan ng kanyang salita po. Kaya po wag nating isipin yung mga nangyayari sa atin, kundi po tayo ay magpatuloy sa kalooban ng Diyos mga brother and sister. Kung anumang pagsubok ang kinaharap nyo po, tayo ay magalak. Rejoice po, magpatuloy tayo. Kung tayo man ay nadadapa sa kasalanan, bangon muli. Huwag tayong sumuko kasi ang Panginoong Hesus po hindi sumusuko. Hindi natutulog ang Diyos. Lagi po siya nakabantay sa atin. Lagi po siyang nandyan para tulungan tayo kapag tayo nadadapa. Wait lang po. Opo, wait. Amen. Diba? Panginoon lang mga kapatid.
So, Ma'am Mary, sabihin niyo po pag kayo po ay magpapatuloy or may kapatid po tayong iba na susunod na magdi-devotion. Kita niyo mga kapatid ha? Kita niyo ang Espiritu ng Panginoon. Siya ang magtuturo sa tao. Gusto niyo basahin din natin? Mamaya po is sa susunod na talata na itatopic natin ngayon. Diba? Ang pangako ng Panginoon para ma-receive mo yung wisdom ay hindi tao. Espiritu. Totoong Espiritu. Santo. Okay? Totoo yan, mga kapatid. Hindi mo siya nakikita. Pero mangungusap siya sa'yo. Okay? Amen. So, Ma'am Mary, tumitigas ang tao na imbis magtiwala ang mga tao sa salita ng Diyos, doon sila nagtitiwala sa taong nagtuturo sa kanila. Kaya ang nagkakamera ng malalang deception. 2 Thessalonians chapter 2, rebellion ng mga tao sa huling paghihimagsik na gagawin nila sa Diyos. At ito na yung nangyayari ngayon. Amen po, maraming salamat Ma'am Mary sa pagbabahagi ng iyong napakagandang alam mo yon, boldness sa pagsasabi ng katotohanan, pagmamahal para ilihis ang mga tao sa darating na parusa, panghabang buhay ng ating Panginoong na ibibigay ng Panginoon sa lahat ng tao para makalihis sila sa darating na galit ng Diyos. Maraming salamat po kapatid Mary. So, sino pong susunod? Ma'am Talia, kayo po, mag-share po kayo, magbabahagi ng devotion nyo na inaral nyo kasama ang banal na Espiritu sa Panginoon. Okay, wait lang po. Sige po, Ma'am Jane, baka po kayo po ay mag-share na rin. Wait lang daw po si Ma'am Talia. Okay, siguro kung wala pa ako muna mga kapatid. Okay, so balikan natin yung isa na itatalata at sasabihin sa atin ng Espiritu ng Diyos, hindi po tao. Okay, ang Panginoon po ang lahat ng nagsasabi ng lahat ng makakabuting bagay. Okay, para makaiwas tayo sa darating na galit. James chapter 1, pakinggan natin mga kapatid. James chapter 1 verse 1 to 10. Okay, verse 1 to 7 pala. 1 to 8. 1 to 8 muna. Okay, para makapagtalata o makapagbahagi. Ang makapagbahagi si Ma'am Talia at saka ang mga ibang kapatid. Okay? Ano po ang sabi dito? ERV po at Tagalog na ESND ang gagamitin ko. Sabi po dito, James chapter 1, pakinggan nyo ha, pakinggan nyo ng mabuti. James chapter 1 verse 1 to 7, 1 to 8. From James, a servant of God, of the Lord Jesus Christ, to God's people who are scattered, okay, nagkalat all over the world, okay? Ito daw pong chapter ng James ay para po saan? Sa mga taong mananampalataya ng Panginoon na nagkalat sa buong mundo, di ba? Ito ay sulat ni James na na parte ni Paul, di ba? Na sinasabihan tayo na ang sulat na ito ay para sa mga taong anak o pinababanal ng Diyos na nagkalat sa mundo, scattered all over the world. Pakinggan nyo. Faith and wisdom. My brother and sisters, you will have a many kinds of trouble, but this give you a reason to be very happy. Tagalogin natin. Mga kapatid, magala kayo sa tuwing kayo'y dumaranas ng mga pagsubok.
Pag sinabing dumaranas at magalak, pasalamatan mo ang Diyos. May problema, pasalamatan mo. 'Di ba? Naputulan kayo ng ilaw, pasalamatan mo, Panginoon, wala kaming ilaw, wala kaming kuryente, hindi na kami magkakameron ng ano. Pero pinasasalamatan kita, Panginoon. Pinasasalamatan kita sapagkat dakila ka. Nawalan kami ng bubong, Panginoon. Salamat. Sapagkat sa mundo, maraming darating na pagsubok. Pero sinasabihan tayo ng Diyos, magalak. Pasalamatan mo ang Panginoon. Sa lahat ng uri na nangyayari sa buhay mo, pasalamatan mo siya sapagkat siya ay tapat at dakila. Bakit? Kung sinubok niya si Job na mawala ang lahat ng nasa kanya, ano pa tayo na anak niya? Verse 3, sapagkat alam niyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Pananampalataya, pag sinabing pananampalataya, nagtitiwala ka hindi sa tao, kundi sa salita. Ang pananampalataya ay pakikinig sa salita ng Diyos. Okay? Sir Paul, pagod na ako, Sir Paul, okay? Pwede ba kayong umakyat? May magbibigay ba ng space para paakyatin si Sir Paul? Magturo kayo, Sir Paul. Kayo magturo sa amin. Makikinig kami. Sir Paul, dalawa yung bakante. Baka gusto mong umakyat. Turuan mo naman kami, Sir Paul. Nagsasabi ka ng pagmamahal sa tao. Baka pwede mo kaming turuan. Diba? Ituro mo sa amin ang buo. Yan si Satanas, lagi kang, ano yun? Eager ka ni Satanas talaga lagi eh. Kaya tayo nagiging patience, Lord, bigyan mo ko ng self-control. Panginoon, bigyan mo ko ng matinding pagpipigil sa sarili. Amen? Pasalamatan naman natin si Sir Paul. Sir Paul, God bless you kapatid. Ibigay mo yung buhay mo. Huwag mong patigasin sa Panginoon. Okay? Maraming salamat po. Magpatuloy tayo. Verse 3. Sapagkat alam niyong nagdudulot ito ng katatagan sa pananampalataya. Amen. Sa mundong to, hindi po mawawala ng problema. Hindi po pinangako ng Panginoon na kapag nasa Kanya ka, wala ka ng problema. Mas mabuti pa nga na kapag ikaw ay nasa Diyos, na sinusubok ka sa pananampalataya, ay meron kang problema, ikaw ay binibuild ng Panginoon sa makakabuting pamamaraan niya. Kaysa ikaw ay nasa mundo, marami kang problema, wala kang pag-asa. Kita mo mga tao, namatayan, parang walang pag-asa sa buhay. Paano ang anak ko? Paano ang anak? Diba? Ang Panginoong Jesus ay nabuhay muli. Hindi mo iisipin na hindi yan patay. Sinabi na nga ng Panginoong Jesus, hindi yan patay. Natutulog lamang yan. Amen? Kaya kung marami kayong problema at dumaranas kayo ng mga pagsubok, diba? Ito ay purihin mo ang Diyos sapagkat nagdudulot yan ng katatagan sa iyong pananampalataya. Kung totoong may pananampalataya ka, yan ay sa salita ng Panginoon at hindi sa tao. Verse 4, kaya tiisin nyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang sa buhay nyo. Amen. Meron ka? Salamat Panginoon. Wala ka? Salamat Lord. May pagdurusa kang nararanasan, tribulation, paghihirap sa mundo. Salamat Panginoon. Nabangga ka na. Amen. Tingnan niyo ang tao. Matthew 17 verse 20, Matthew 17. To one, anong sabi doon? Faithless and twisted generation. Wala pong pananampalataya ang mga tao ngayon. Walang pagtitiwala sa kaloob ng Diyos. Alam natin na pagdating sa problema tayo ay sinusubok ng Panginoon. At pag nandyan ang problema, tayo ay pinatatatag ng Diyos. At yun ang pagmamahal. Gusto niyang magtiwala ka, huwag kang magtitiwala sa iyong isipan kasi ang iyong isipan, ang iyong puso ay deceitful. Ang iyong isipan, kayang-kayang kontrolin ni Satanas. Kaya ka nawawala ng pag-asa pag dumating ang maraming pagsubok. Kaya sinasabihan tayo dito na tiisin nyo
ang maraming pagsubok para maging ganap at walang pagkukulang sa buhay nyo. Pakinggan natin. Verse 5 po, James chapter 1 verse 5. Do any of you need wisdom? Meron ba sa inyo ang may kailangan ng kaalaman? Ask God for it. Anong sabi? Ask God. Hindi po sinabing ask people. Ask God. Kita nyo ha? Tagalogin natin para mas makakaunawa tayo. Kung meron mang nagkukulang sa inyo ng karunungan, humingi siya sa Diyos. At ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Ibig sabihin kung lalapit ka sa Panginoon, hindi ka hihingi ng wisdom para gamitin sa iyong pagdidibate. Kasi hindi ka bibigyan ng Panginoon. Hindi ipapakita sa iyo ng Panginoon na magkameron ka ng mata at hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon na ang magkameron ka ng tenga para makarinig. Sinasabi dito na kung merong nagkukulang sa inyo, humingi siya sa Diyos at ibibigay sa Kanya ng walang pagraramot. Sa Panginoon po hihingi. Verse 6. Ngunit, pakinggan nyo, dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda. So kung ikaw ay humihingi sa Panginoon na Lord, hindi ko po naiintindihan ang inyong salita, ako ay gabayan nyo ng inyong banal na espiritu para maunawaan ko ang inyong salita. Ngayon, kung ikaw ay hihingi sa Diyos, dapat hindi ka nagdududa na parang isang alon. Alam niyo po yung alon? Di ba ang alon ay pinapadpad? Ganyan ang alon atras, abante. Okay? Katulad ng isang alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Positive, negative, huwag. Kung ikaw ay hihingi ng wisdom at kaalaman sa Panginoon, panghawakan mo, I claim it, Lord. I will receive it. Hindi yung, bibigyan kaya ako ng Panginoon ng wisdom. Malalaman ko kaya ito. Diba? Amen? Ma'am Nika, mag-a-up ka po, Ma'am Nika. Gusto niyo pong magturo? Kapatid, Ma'am Nika, gusto niyo magturo? Amen. Diba? Kung ikaw ay kailangan ng wisdom, saan? Sa Diyos. Kaya sinasabi dito, dapat hindi ka alon. Dapat hindi ka isang alon na pinapadpad. Na negative, positive. Maalalaman ko kaya to? Ganon po ang isang nagdududa. Verse 7. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon. Imagine, kung ang iyong puso at isipan ay negative, positive pag humihingi ng kalooban at wisdom sa Panginoon, at ganito ang iyong kaisipan, huwag kang umasa na mabibigyan ka. Pag humingi sa Diyos, anong gagawin? Positive. Lord, I claim it. Hindi mo agad ibibigay, but I trust you. Alam kong ipagkakaloob mo to, Panginoon, hindi ko gagamitin sa mga bagay. Alam ng Panginoon ang puso mo. Kung gagamitin mo yan sa pakikipagdebate mo para alam mo yon, kasi ang mga tao gagamitin yung salita ng Diyos sa debate, tapos pag naipanalo nila yung debate na yon, akala nila yun ang wisdom sa Panginoon. Okay? Isa yung kamangmangan sa mata ng Panginoon. Kasi ang tunay na nagbibigay ng wisdom is what? Maayos na buhay. James chapter 2. Tinatanggihan ng kasamaan ng mundong ito. Ngayon, sinasabihan tayo dito, verse 8, magpatuloy po tayo. Dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. Positive lagi. Hindi ka magdududa sa Diyos. Kung naniniwala kang buhay ang Panginoon, kung naniniwala kang siya ay Diyos ng lahat ng Diyos, kung naniniwala kang maririnig ka niya, walang pagdududa. Magtitiwala ka. Na anumang na mangyari, alam mong susubukin ka ng Panginoon. Lagi niyong tatandaan yan katulad kay Daniel, okay? Daniel fasted 21 days, kung di ako nagkakamali, 28 days. May biyaya ang Panginoon na ibibigay kay Daniel that time, okay? Kung babasahin niyo yung Daniel na book. Ngayon, hinarang ito ng isa sa pinakamalakas na demonyo para hindi maibigay kay Daniel yung blessing ng Panginoon. Diba? Ngayon, dahil hindi hinarangan siya,
Katulad ganun din ang mangyayari sa inyo kung kayo ay magkakameron ng pagdududa. Hindi kayo makaka-receive. Laging positive. Kasi ang mundo ay puro negative na. Padilim na ng padilim ang mundo, mga kapatid. Ito na ang panahon para magseryoso kayo sa Diyos. Ito na ang panahon. Kitang-kita nyo, time of Noah na talaga to. Okay? So, kailangan nyong magtiwala, di ba? Magtiwala sa Panginoon. Kaya nga tayo sinasabihan na dapat hindi ka nagdadalawang isip. Kapag humiling ka sa Diyos na malaman ang kalooban niya, pagmamahal niya, huwag kang magdadalawang isip. Trust the Lord with all your heart and do not lean to your own understanding. Amen? Papuri naman sa Panginoon. Isa naman pong amin diyan para papuri sa ating dakilang Panginoong Heso Kristo. Amen po. So maraming salamat po. Later na po ulit. Ma'am Talia, magandang gabi po. Kayo na po. Salamat. Opo. Nahalo ka. Hello po. Hello po, Ma'am Talia. Rinig po. Kamusta ka? Hello, Tinay. Hello, Lenzen. Ang itatabi ko po ay sa 1 Timoteo chapter 3. Ang mga tagapangasiwa sa iglesia. Ang gagamitin ko pong version ay MBB po. Wait lang po. Ang mga tagapangasiwa sa iglesia. Totoo ang pahayag na ito. Ang sino mang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya nga ang isang tagapangasiwa ay kailangang walang kapintasan. Opo. Walang kapintasan. Isa lamang ang asawa, matino ang pag-iisip, marunong magpigil sa sarili, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba, at may kakayahang magturo. Amen po. So, ang nangangasiwa po, kung sino po ang gustong mamuno sa iglesia, ay dapat po ay malinis, napabanal po ng Panginoon. Hindi po pwedeng ikaw ay masama ang ugali. Hindi po pwedeng hindi ka pa nababago ng Panginoon. So, dapat po ang gusto po ng Panginoon ay meron na po ang kalinisan ng kalooban, matino na po ang pag-iisip, nabuksan na po talaga ang pag-iisip. Kumbaga po, ang pag-iisip mo inasa Panginoon na, wala na po sa mundo. Verse 3, dapat hindi siya lasenggo, hindi marahas, kundi mahinahon, hindi mahilig makipag-away, at hindi maibigin sa salapi. Amen po. Di ba alam naman po natin ang mga maibigit sa salapi ay laging nalilihis dahil nga po ang pag-ibig sa salapi ay root ng lahat ng kasamaan. Dapat mahusay siyang mamahala sa sariling pamilya. Sinasabi nga po nila, di ba, na ang family ang dapat na unang ministry ng mga nagtuturo. Iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak sapagkat paano siyang makakapangasiwa ng maayos sa iglesia ng Diyos kung hindi niya mapapamahalaan ang sarili niyang pamilya? Amen po. Kung ang isang lalaki po, ang head po ng pamilya, hindi man lang po makapamuno ng ayos sa kanyang pamilya, paano niya mapapamunuan yung mga anak ng Diyos? Tayo po ay rooted po talaga sa Panginoon. Tayo po ay nagpapasakop sa Kanya. And makikita po yun kung paano natin palakihin ang ating pamilya, kung paano natin pamunuan. So, dapat po tayo effective na isang padre di pamilya. Hindi siya dapat isang baguhang mananampalataya. Baka siya'y maging palalo at mahatulan ng gaya ng Diablo. Siyempre po kapag bagong mananampalataya, baby Christian, parang gatas pa lang po ang kinakain niyan. Konting persecute, fall away agad. Kakainin po ng pride. Kasi po yung mga bago mananampalataya, kapag nagkaroon sila ng wisdom,
pag nag-rely sila doon, nakakain po sila ng pride at hindi po sila aware sa kanilang mga nangyayari sa kanila. Kasi nga po, parang kapag first time nilang nagkaroon ng wisdom, parang ang taas na agad ng tingin nila sa sarili nila. Kaya po, hindi po talaga po pwede na bagong mananampalataya, madali po talaga itong makukuha ni Satan. Bukod dito, kailangang mabuti ang pagkakakilala sa kanya ng mga hindi sumasampalataya upang hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. So, ibig sabihin po, dapat po, nalaman na po ng mga tao na ikay nabago ng Diyos. Kumbaga po, na-share mo na sa kanila yung testimony mo kung paano ka binago ng Panginoon. Kasi kung kilala ka pa rin nila sa dati mong pamumuhay, hindi mo man lang na-share sa kanila yung testimony mo kung paano ka binago ng Diyos, na dati kang lasinggero, na dati kang ganito. Pero ngayon, sa grace ng Panginoon, ikaw ay nabago, di po ba? Verse 8, ang mga tagapaglingkod naman ay dapat ding maging kagalang-galang, tapat mangusap, hindi lasenggo at hindi sakim sa salapi. Amen. Lagi pong sinasabi dito na hindi dapat sakim sa salapi. Kasi grabe po talaga ang nagagawa ng pera sa tao. Hindi naman po pera ang problema, tao po talaga. Kapag nanasa ng tao sa pera, ang dami po kasi nagagawa ng pera, daming mabibili. Akala ng tao, andyan yung yaman. Akala ng tao kapag may pera ka, makukuha mo na lahat. Pero kahit makuha mo lahat ng sa mundo, may void pa rin. At yung Panginoon yun, yung Panginoon lagi ang kulang sa atin. So, wag po tayo maging maibigin sa salapi, mga kapatid. Kung tayo meron na, makontento na po sa kung anong meron tayo. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinapahayag at malinis na budhi. Kailangang subukin muna sila. At kung mapatunayang sila'y karapat-dapat, saka sila gawing mga tagapaglingkod. Amen. Gayon din naman, ang kanilang mga asawa ay dapat maging kagalang-galang, hindi mapanirang puri, mapagtimpi, at tapat sa lahat ng bagay. Amen po. So kung ang iyong asawa ay halimbawa nga ang nito na tagapaglingkod, dapat po ang kanyang asawang babae ay nagpapasakop po. Kasi nga po, ang lalaki po ay head, so dapat po ang babae po ay nagpapasakop, nakikinig sa kanyang asawa, may pagtitimpi, hindi po mapanirang puri. So verse 12 po, ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lamang ang asawa at maayos mga siwa sa kanilang mga anak at sambahayan. Amen. Ang mga tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay nagkakamit ng paggalang sa mga tao at nagkakaroon ng malaking tiwala dahil sa pananampalataya kay Hesus Kristo. Amen po. Kapag ikaw ay tapat sa iyong ginagawa, nakikita ng mga tao, hindi lamang po sila natutuwa sa iyo, kundi nakakapagpuri po sila sa Diyos. Nalalaman ng mga tao na, ay, grabe, ganito pala ang ginagawa ng Diyos sa mga tao, nababago talaga ang buhay. So pag nakikita po ng mga tao na ikay nababago ng Diyos, sila po ay mas nagpupuri sa Diyos. Mas nahihikayat mo sila ngayon na pumunta sa Diyos, lumapit sa Diyos, kasi nga nakita po nila yung pagbabago sa iyo. So, kailangan po sa atin magsisimula ang pagbabago para po tayo makahikayat din talaga ng mga mananampalataya. So, hindi po natin sila mahihikayat kung sa atin mismo ay hindi nakikita yung fruit. So, kailangan po talaga, may new creation talaga tayo sa Panginoon. Kailangan po nilang makita yon. Di po ba? Amen. Verse 14, ang hiwaga ng ating relihiyon. Dito po sa MBB, relihiyon ang nakalagay, pero sa KJV po iba. So, basahin po natin. Umaasa akong magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Sinasabi po ito ni Paul kay Timoteo. Ngunit, isinulat ko na ang mga ito upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi ng saligan ng katotohanan. So, amen po. At naisulat agad po ito ni Paul. At hindi na po muna sila nagkita. Kasi po, ito po ay malaking tulong po sa ating mananampalataya na malaman po ang katotohanan at dapat na ugali ng magiging mga tagapaglingkod ng Panginoon. So, tayo po ay kailangan talagang mabago, new creation, makitaan po tayo ng fruit sa ating pamumuhay. So, verse 16, hindi maikakaila ang napakadakila na hiwaga ng ating relihiyon. Relihiyon po yung nakalagay dito, pero nung tinignan ko po sa KJV, ang nakalagay po dun
Great is the mystery of godliness. Di ba pa ang godliness ay kabanalan? Kaya po kanina nag-send po ako sa GC ng sinearch ko po yung sa sa Hebrew. Sinearch ko pa po yung Hebrew. And ang nakalagay po dun is the great secret of piety. Ang ibig sabihin po is hiwaga ng kabanalan talaga. So hindi ko po alam kung bakit ganito ang MBB tag. Kung bakit relihiyon. Pero ito po ay hiwaga ng kabanalan po ng Diyos, hindi po hiwaga ng relihiyon. Ito po ay hiwaga ng kabanalan ng ating Panginoon. Siya'y nahayag sa anyong tao. So ito na po yun. Nagkatawang tao ang Panginoong Jesus. Pinatunayang matuwid ng Espiritu. Hindi po ba bumaba ang Espiritu sa Panginoong Jesus at nung umakyat po ang Panginoong Jesus, iniwanan pa niya tayo ng Espiritu, helper natin upang ito po ang magtuturo sa atin ng kanyang salita. Talaga pong power ang Holy Spirit, mga kapatid. Hindi nyo nga po talaga kailangan ng mentor. Kasi po si Holy Spirit po ang magtuturo sa atin ng lahat ng kasulatan. Siya po ang magre-reveal ng lahat. Kaya po ito'y binigay sa atin ng Panginoon bilang helper natin at tagapagturo. Nakalagay po yan sa 1 John kung hindi po ako nagkakamali. Sinabi po doon na si Holy Spirit po talaga ang ating tagapagturo. Hindi po mentor. Hindi po nila alam ang lahat. Pero si Holy Spirit po, alam niya po lahat. Lahat ng tuldok, lahat ng sulat sa salita ng Diyos, alam niya. Kayang-kaya niyang ipaunawa sa atin. Anumang oras na basahin natin ito, magpakumbaba tayo sa Diyos, ipapaliwanag po yan ni Holy Spirit sa atin. Kaya po tayo laging magsaliksik ng kanyang salita, lagi nating basahin, kasi hindi man ngayon natin maunawaan, sa mga susunod na babasahin ulit natin to, once na nabaptize na tayo ni Holy Spirit, mauunawaan na po natin yung salita ng Diyos. Pero kung hindi po natin ipagpapatuloy na isik ang Panginoon, yung parable na nabasa natin, parable lang yan sa atin, hindi na yan mabibigyan ng kahulugan. Kasi nga po, hindi tayo nagpapatuloy na isik yung Panginoon. So kailangan po natin magpatuloy. Kasi po napaka-powerful po ng salita ng Diyos. Sobrang hiwaga po talaga. At hindi to basta-basta mauunawaan lang. Kaya nga po, yung mga tao parang tingin nila kamangmangan lang to. Kasi nga po, sila yung mga bulag. May veil pa po sa kanilang mga mata. Kaya po sila hindi makaunawa. Kaya po sinasabi ng Diyos, tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakita. Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makarinig. Kasi nga po, ang puso nyo ay mapagmataas. Itigil niyo po yan. Kailangan niyo po magpakumbaba sa Diyos para po kayo ay pagbuksan niya ng inyong isipan, bibigyan niya po kayo ng pangunawa once na kayo nagpakumbaba, mga kapatid. Verse 16, tuloy po natin. At nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa. Amen po. Di po ba patuloy na ipinapangaral ngayon ang magandang balita ng Panginoon, ang Panginoong Hesukristo mismo na siyang daan, katotohanan at buhay na walang hanggan. Pinaniwalaan sa sanlibutan at itinaas sa kaluwalhatian. Amen po. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay pabalik na. Sa lahat po ng nangyayari dito sa atin ngayon, talagang ang Panginoong Hesus ay gigil na po sa lahat ng kasamaan ng tao ngayon. Kung nalalaman lamang po natin ang mga nangyayari ngayon, kung tayo po'y aware, sunod-sunod po yung earthquake after earthquake and earthquake ulit. Talaga po sinishake na po ang mga tao para po magsisi. Hindi ko po alam kung bakit hindi po ito maramdaman ng mga tao. Akala nila normal pa rin. Alisin niyo po yung sa kaisipan niyo na normal lang yan, lumilindol talaga kapag ano. Hindi na po ito normal. Talaga po ito po ay pagyanig na ng Diyos para po magising na ang mga tao. Sa lahat po ng naririto, kayo po iniimbitahan ko na magsisi talikuran ng inyong mga pagkakasala at iligtas nyo ang sarili nyo sa sasapitin ng masamang mundong ito. Iyan po ay sinabi ng Diyos na siya po may darating na pagsusunog. Kung tayo po ay nakukonvict na ngayon, nararamdaman natin sa sarili natin na ay parang pabalik na nga ang Panginoon. The beginning of wisdom. Fear is the beginning of wisdom po, mga kapatid. Talaga pong pag naramdaman nyo yan, i-grab nyo na po yan. Kasi po, baka po sa susunod, hindi na kayo magising. Kasi nga po, hindi po sigurado ang bukas. Today is the day of salvation, mga kapatid.
Kaya po tayo magsisi na tumalikod sa mga kasalanan, isik ang Panginoon. And kapag na-receive natin ang Panginoon, follow God for the rest of your life. Hindi po napapansin yung sa Romans 1 na sinabi po dito na kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Jesus, tatapusin mo rin sa pananampalataya. So hindi lang po sa simula ang pananampalataya. Sinabi po dito sa Romans 1 verse 16, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang wakas. So, hindi lang po sa simula ang pananampalataya, hanggang wakas po talaga. Hindi pwede magkakaroon ka ng faith nung una mong narinig ang salita ng Diyos. Pero, sa huli wala ka ng faith, hindi po ganun. Hindi po ganun ang pananampalataya sa Diyos. Tayo po'y maliligtas sa ating pananampalataya sa Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo hanggang wakas po dapat. So, kailangan po natin maging patient at magkaroon ng endurance talaga. Kasi sinabi po ng Panginoon, those who endure till the end will be saved. So, yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat po. Nawa po ay tanggapin niyo po ang Panginoong Hesukristo na kumakatok sa inyong mga puso. God bless po. Maraming salamat. Amen po. Maraming salamat sa ating dakilang Panginoon, Ma'am Talia, na amen, na ginamit ka ng Panginoon para i-share yung devotion mo, diba? Yung pag-aaral mo, pagsasaliksik, kasama ang banal na Espiritu para ituro ang kalooban ng ating Panginoong Heso Kristo. Walang ibang ginawa ang Diyos sa tao kundi pagmamahal. Tingnan nyo ha? Walang ibang ginawa ang Panginoon sa tao kundi pagmamahal. At ito kung paano i-accept ng tao ang pagmamahal na yun sa kanilang mga puso. Diba? Pagmamahal yan. Pabalik na ang Diyos, hindi na ito magtatagal, mag-focus ka na sa Kanya, magseryoso ka na sa Kanya, and then the rest of your life, hayaan mo ang tao pagsalitaan ka ng masama, kasi ganun din kami, pinagsasalitaan kami ng kasamaan. Pero ipagdasal mo, di ba? Sinabi na nga ng Panginoon, pray those who persecuted you. Grabe no, sinong tao o sinong Diyos ang basta magsasabi na ipagdasal mo ang tao na sinasaktan ka, pinagsasalitaan ka ng masama? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Amen? Kaya kapag ikaw ay pinapersecute at inaaway mo, hindi yan ang Panginoon. Hindi yan sa Diyos. Kasi ang sa Diyos, sabi nyo doon, love your enemy. Pray those who persecuted you. Amen? Amen po. Maraming salamat po, Ma'am Talia, sa iyong pagbahagi ng iyong sa salita ng ating Panginoon. Ang susunod po, Ma'am Catrice, magbabahagi po kayo ngayong gabi sa mga kapatid para, alam mo yon, sa iyong, pagsasaliksik sa ating dakilang Panginoong Heso Kristo, katulong ang kanyang banal na Espiritu. Ma'am Catrice? Isang pagpalang gabi po mga kapatid. Amen po sa nabahagi sa salita ng Diyos ng ating pong mga kapatid. Ako rin po ay magbabahagi po mula po sa ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galatians po. Mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao o sa pamamagitan ng tao, kundi ni Jesucristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. So si Apostol Pablo po, ang ating dakilang apostol na hinirang. Pinili ng ating Panginoon ang kanya pong pagiging apostol, pagiging lingkod na tapat ay hindi po mula dahil o sa pamamagitan po ng tao, kundi ito po ay dahil mismo ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nakakasaliksik, na siyang gumagamit, na siyang pumipili, na siyang humihirang sa mga tao po na kanyang magagamit, na kanyang alam niya yung puso, kakayahan sa kanya pong kaloob. At mula sa lahat ng mga kapatid na kasama ko, pagbati sa mga iglesia sa Galatia. Sumayin niyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Verse 4, inialay ni Hesukristo ang kanyang sarili para sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahangot tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibutang ito. Amen mga kapatid. Tayo po ay iniligtas ng ating Panginoong Hesukristo mula sa ating mga kasalanan. Kaya nga po ngayon ating naririnig yung panawagan, yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus dahil siya lamang po yung makakapagligtas sa ating mga kasalanan.
At dahil po sa kasalanang ito yung nagpapalayo sa atin sa Diyos na buhay, dahil ang ating Diyos po ay banal. Siya'y galit sa kasalanan. Tayo pong mga tao ay mahal niya bilang mga makasalanan, pero hindi niya po mahal yung kasalanan na ating ginagawa. Kaya ngayon po tayo ay may buhay na pag-asa na tayo po ay makakabahagi sa kaluwalhatian, sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo kung atin pong tatanggapin yung kanyang free gift, yung kanyang finished work po mga kapatid sa kalbaryo ng krus. Ito po ay pananampalataya sa ginawa, sa sakripisyo, buong pagmamahal na siyang ibinuhos, ibinigay, ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo na magpasa hanggang ngayon po ay ating naririnig ang patungkol sa ating Panginoon. Sapagkat mula po 2,000 years ago hanggang ngayon, ang ating Panginoon, ang kanyang mensahe ay buhay para sa lahat ng tao na tatanggap, para sa lahat ng tao na bukas ang puso at isipan para sa kanyang pagpapala, na ating pong makakamtan kung ito ay ating tatanggapin ng buong kagalakan at may pananampalataya. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Tayo po ay magpatuloy sa verse 6, ang tunay na magandang balita. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo bumaling agad sa ibang magandang balita. Amen po mga kapatid. Ang daming tao po na nakarinig ng magandang balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pero dahil nga po sa kasamaan na nangyayari sa mundong ito, dahil po nagkalat yung maling katuruan, yung mga tao po na may masamang hangarin, na may bitbit ng salita ng Diyos, may bitbit na pangalan ng Panginoong Hesukristo, pero ang kanila pong tunay na hangarin ay para iligaw. Hindi nila nauunawaan kung ano po yung tinuturo nila sa mga tao. Kaya po yung mga tao ngayon na nakarinig ng pagmamahal ng Panginoon, na nakarinig ng kanyang panawagan, ng kanyang buhay mga kapatid, ay madali na lamang pong tumalikod sa Diyos. Ito nga po yung sinusunod nila, yung kagustuhan ng tao, hindi po ang kagustuhan ng Panginoon. At sinasabi po na ang ating Panginoon po, yung kanyang mensahe ay isa lamang mga kapatid. Sa mundo pong ito na puno ng kung ano-anong mga pinaggagawa ng mga tao mga kapatid, tayo po ay bumalik sa tunay na magandang balita ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanya pong gospel ay hindi lamang po pagmamahal, hindi lamang po mercy o grace. Ito rin po mga kapatid ay tunay na pananampalataya at talagang pagsunod po sa ating Panginoong Hesukristo. Katulad po ng kanyang sinasabi sa kanyang salita po na hindi lamang tayo basta maniniwala or mag-aano po sa kung ano yung sinasabi ng mga tao. Katulad nga po ng mga nangyayari ngayon, di ba po? Yung mga tao ang akala nila okay na yung maniniwala lang na narinig nila yung pangalan na Jesus Christ. Yung narinig nila yung pangalan na ligtas ka na. Mga kapatid, hindi po. Kailangan po natin ng pananampalataya. Kailangan po nating mamatay sa ating mga sariling kagustuhan para mabuhay yung ating espiritu, pakikipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang kanyang magandang balita mga kapatid. Hindi po ito patungkol sa atin. Ito po ay patungkol sa ating Panginoon, ang kanyang pagpapala. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Amen mga kapatid. Discern every spirit. Hindi po porket may daladala na pangalan ng Panginoong Hesus, may daladala mga kapatid na Bible. Ito po ay galing na agad sa Diyos mga kapatid. Lagana po ngayon ang malalang deception. Kaya po talagang kundi talagang buong kalooban, buong kagustuhan ng ating Panginoon
At opo, hindi po madali ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay kasi tayo po ay namumuhay sa masamang mundong to, sa puno ng pagnanasa, ng kaguluhan, ng ingay. Pero mga kapatid, ang lahat po ng kabutihan, kagustuhan ng Panginoon sa atin ay talagang para po sa ating ikabubuti. Kahit po sa ngayon mahirap, kahit sa ngayon hindi mo kaya, kahit sa ngayon hindi mo nauunawaan, pero ang Panginoon po, siya'y tapat, siya'y nagpapahayag, at lalong-lalo na mga kapatid, hindi niya po tayo hahayaan na mapahamak kung tayo po ay mananatili at magpapakumbaba sa kanyang harapan sa bawat pagkakataon, bawat araw po ng ating mga buhay sa mundong ito. At sinasabi po dito na parusahan nawa ng Diyos ang mga tao na ito na nangangaral ng iba sa tunay na katuruan ng magandang balita ng ating Panginoong Jesucristo. Lalong-lalo na po yung mga tao na nangangaral na puro grace, puro love, pero walang justice, pero walang truth ng Panginoon para baguhin sana ang pamumuhay ng tao sa nangyayaring kasamaan sa mundong to, mga kapatid. Sa simula't simula pa lamang po, sinasabi rin mismo ng salita ng Diyos, hindi po kami ng mga kapatid ang nagsasabi, kundi salita ng Diyos mismo po, na sa simula't simula pa lamang talagang nakahanda na po yung parusa para sa mga tao po na ayaw sumunod, sumampalataya, ayaw magpasakop sa kagustuhang buo ng ating Panginoong Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo, mga kapatid. Isa lamang po ang magandang balita ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoon po, mga kapatid, ay hindi po siya makamundo, hindi po siya nakikiayon sa kagustuhan, tradisyon, kaalaman ng tao, mga kapatid. Iba po ang pamamaraan at kagustuhan ng Panginoon sa ating pong mga buhay sa mundong to. At tayo po ay manumbalik sa tunay na iisang magandang balita, mga kapatid. Talagang buo na pagmamahal to ng Panginoon sa atin. Kung ito po ay ating pauunlakan na maghari, na manguna sa ating mga buhay, dahil ang magandang balita ng Panginoon, mga kapatid, ay hindi lamang po talagang pagmamahal. Ito po ay aalisin natin talaga, mga kapatid, yung sarili natin. Uunahin natin ang Panginoon. Pangalawa, ang ating kapwa, at huli na po ang ating sarili. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Ito po bang ginagawa namin ng aking mga kapatid? Ginagawa po ba namin ito para purihin ninyo kami? Dahil po kami nagbibigay sa inyo ng spiritual na pagkain sa bawat araw ng salita ng Panginoon? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi naming hinahangad, mga kapatid. Kami po ay naririto hindi po para i-please kayo kung ano po yung gusto lamang ninyong marinig na masaya, masarap sa tenga. Hindi po, mga kapatid, masakit po talaga ang katotohanan. Ang salita ng Diyos po talagang buhay. Ito po ay tumutusok sa kaibuturan ng ating mga puso at kasukasuan. Kasi ito po yung magbibigay sa atin ng tunay na pagbabago. Ito po yung magpupurik sa atin, mga kapatid, sa mundong puno ng kasinungalingan, sa mundong puno ng paulit-ulit na cycle. Tanging sa Panginoon, mga kapatid, sa Diyos na nag-iisang buhay lamang po natin tunay matatagpuan ang tiyak na kasiguraduhan, ang tiyak na kaligtasan, ang tiyak na pagbabago sa gitna ng mga hirap, pagsubok,
Hindi mo maintindihan kung ano ang gagawin mo. Lumapit po tayo sa Panginoon. Sinisikap ko bang magbigay cycle? Tanging sa Panginoon, mga kapatid. Sa Diyos na nag-iisang buhay lamang po natin tunay matatagpuan ang tiyak na kasiguraduhan, ang tiyak na kaligtasan, ang tiyak na pagbabago sa gitna ng mga hirap, pagsubok. Hindi mo maintindihan kung ano ang gagawin mo. Lumapit po tayo sa Panginoon. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Sinisikap pa naming magbigay lugod sa tao? Kami po ay naririto hindi para purihin ang aming mga sarili. Kami po ay naririto para paglingkuran ng Panginoon sa pamamagitan po ninyo, mga kapatid. Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hangad namin, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Amen, mga kapatid. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos. Dito po makikita natin yung mga tinatawag po, yung mga alagad, mga propeta, na tinatawag ng Panginoon, mga kapatid. Hindi po yung sarili nila yung kanilang piniplease. Hindi po sila minamahal ng mga tao na kanilang binabahagi ng mga kapatid, kasi yung aming ibinabahagi ay hindi po mula sa amin. Ito po ay binabasa namin at pinapatunayang totoo ng Panginoon. Kaya nga po namin ito nababahagi sa inyo, sa kabila ng kung ano-anong masasamang sinasabi nyo po dyan, mga kapatid. Hindi po kami ang sinasabihan ninyo ng ganyan na masasama, kundi ang Panginoong Hesus po mismo. Galit kayo hindi sa amin, galit kayo sa Panginoon mismo, na ang tanging hangad lamang na nawa sa inyong buhay ay kayo makapagbago, malaman, maunawaan ito, at hindi po tayo magkakaroon ng kabahagi sa kaluwalhatian ng ating Panginoon kung tayo po ay patuloy na magmamatigas, kung tayo po ay patuloy na mamumuhay na makasalanan, mga kapatid. Ang magandang balita ng Panginoon ay hindi po about sa relihiyon. Ang magandang balita ng Panginoon ay hindi po about sa tradisyon ng tao. Ang magandang balita po ng Panginoon ay ang isip mo ang kanyang kaharian na nasa iyong puso. Siya ay kumakatok sa iyong puso, mga kapatid. Kung tayo po ay talaga magpapakumbaba sa Panginoon, ito po ay ating mauunawaan, mga kapatid. Kaya, mga kapatid na nakikinig po ng salita ng Diyos sa mga oras na ito, mahal ka po ng Panginoon, mahal tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. Hindi po kayang sabihin sa salita ang pagmamahal ng Panginoon, talagang beyond the measure ang lahat sa ating Panginoon. Kaya po tayo ay personal na lumapit sa Panginoon upang siya po mismo ang magpahayag ng tunay na siya kung ano po yung nais niya sa buhay ng bawat isa. Dahil tunay, mga kapatid, na sa mundo pong ito wala po talagang kasiguraduhan dito, mga kapatid. Only God is important, mga kapatid. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang Panginoon sa iyong puso. Unahin mo ang magpakumbaba, ang magsisi sa iyong mga kasalanan, at tumawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo hanggat siya'y malapit. At may panahon pang natatawag, mga kapatid. Tomorrow is not promised. Huwag po nating isawalang bahala, mga kapatid, ang bawat pagkakataon. Kahit nasa ang lugar tayo ngayon, mga kapatid, lumalagana po ang magandang balita, ang salita ng Diyos. Huwag po nating isawalang bahala ang panawagang tinig ng Diyos, mga kapatid. Hindi po natin alam ang buhay sa mundong to. Tanging Panginoon lamang po ang siyang makakapagligtas sa atin, mga kapatid. Ang kanyang pagmamahal ay magsisilbing simbolo hanggang sa katapusan ng mundong ito. Kung saan man po mapunta ang bawat isa sa atin sa kabilang buhay, mga kapatid, tandaan po natin na ang Panginoon ay hindi nagkulang ng paalala. Hindi siya nagkulang, mga kapatid, ng panawagan, dahil bawat hininga, bawat buhay, bawat
tibok ng puso sa sanlibutan ito ng mga tao. Ito po ay pagmamahal at pagpapala ng kabutihan ng Panginoong Hesukristo para sa lahat ng tao. Kaya po tayo ay manampalataya, manumbalik sa ating Panginoong Hesukristo. Repent and believe the gospel. Jesus is coming back, mga kapatid. Only Jesus can save you. Yun lamang po, mga kapatid. Maraming salamat po. God bless you po. Amen po. Maraming salamat sa ating Panginoon na sa iyong buhay, Ma'am Catrice, na ikaw ay nagbahagi sa mga kapatid sa bawat araw dito, no? Na ipahayag ang kanyang mabuting pagmamahal. Totoo po yun, di ba? Ang bawat paghinga ng bata, ang bawat paghinga mo, kapatid, ang bawat, alam mo yon, pagmulat ng ating mata, biyaya po ito ng Panginoon. Minsan magtataka tayo na bakit hindi ko naman gustong pinanganak dito eh. 'Di ba? Hindi ko naman gustong pinanganak sa mundong to. Yun na nga po yun, kapatid. 'Di ba? Hindi natin kailangang mag-relay sa ating kaalaman na ngayon nandiyan ang salita ng Diyos na bakit kailangan mangyari to sa akin? Bakit kailangan ganito, Panginoon? Hindi ko naman gustong mabuhay. Ngayon, kung babasahin mo sa Romans 9, sinabihan tayo doon, mga kapatid, na wait lang, teka lang. Maghinay-hinay ka sa iyong pagsasalita. Ang isang gawa sa dumi ay walang karapatang magreklamo ng ganyan sa gumawa. Diba? Ngayon, mga kapatid, dito marirealize natin na marami tayong question sa sarili natin na, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit kailangan namin sumunod? Ang hirap naman, Panginoon, ganyan. Do not relate to your own understanding. Andyan ang salita ng Panginoon. Saliksikin mo siya, diba? Kami mga kapatid sa Panginoon ay tinatama lang ang inyong mga mata na dapat kayo ay nagre-relay sa Panginoon, hindi sa tao, hindi sa amin, hindi kahit kanino. Sikat man yan na nagsasabi o kung ano-ano man, hindi, sa Diyos lamang, kasi darating ang pagyugyug ng Panginoon sa lahat ng tao. Tingnan natin kung ang bahay mo ay matatag pagdating ng pagyugyug na yan. 'Di ba? Ang taong yan na matatag na nagbasa, diyan ka magre-relay. Pag dumating ang sakuna, siya matatag, ikaw hindi. Why? Kasi sa kanya ka nakarelay eh. Ngayon, hinihikayat ka ngayon na mismo ng Panginoon. Seek the kingdom of God first and all His righteousness. Ngayon, tayo mismo ang sasaliksik sa Panginoon. Tayo mismo ang hahanap. Sinabi ni Paul, I am not important. Is Paul is important? Sinabi sa 1 Corinthians, diba? Is Apollos important? No. The only important is the Lord. So, hindi importante ako. Hindi importante ang mga kapatid dito. Lalong hindi ko importante ang content creator na nagsasalita sa salita ng Diyos. Lalong hindi importante ang pastor, kung sino man yan. Sinabi na nga ni Paul, hindi importante yan sapagkat ang magpapalago sa tao ay ang Diyos. So, sinong importante? Saan ka nabaptize? Nabaptize ka sa pangalan ko? Hindi. You are baptized by the name of the Lord. So, hindi importante ang tao dito. Irerespeto mo ang taong yan. Igagalang mo, mamahalin mo, greatest commandment yan. Pero ang importante sa lahat dito ay ang Panginoong Hesukristo. Paano mo siya makikilala? Basahin mo ang salita. The Holy, ang banal. Nakasulatan. Maraming salamat po. Medyo ginabi na tayo, mga kapatid. At siguro ito na yung oras para tayo ay magdasal. Para ang mga magkakapatid po ay makapagpahinga na rin. Ano? So bukas, may live pa rin po ang mga kapatid. Mag-a-update na lang din po siguro, no? So, lagi kayong magbasa. Kasi darating ng araw, ang lahat ng nakikita nyo ay maglalaho. Pero ang salita ng Diyos, ang pagmamahal niya, ay hindi maglalaho. So, bago po tayo maghiwa-hiwalay, mga kapatid, tayo muna po ay magdasal, ano? Ma'am Jane, nandyan ka po ba? Kayo po, Ma'am Jane, ay aming inaanyayahan na magdasal para sa amin, Ma'am Jane, at para sa mga kapatid. Maraming salamat po. Thank you po. Let's bow our head and feel the presence of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Mahal kong Panginoong Jesus, aming dakilang Diyos, tunay nga pong Ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Tunay nga pong Ikaw ay mapagmahal sa amin at maawain, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob mo po sa amin, Lord. Salamat po, Panginoon. Naging successful po ang aming pagsasama-sama na ito upang ipahayag ang iyong salita, Panginoon. Ang iyong kabuoang
salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa nangyari po sa amin sa buong maghapon. Kami man po ay nakaranas ng pain, sufferings, joy, peace. Lahat po na nangyari sa aming buhay ay ipinagpapasalamat po namin sa iyo, Panginoon. Lord, kami po ay lubos na nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami kung meron po kami mga pagkakasala, Lord, pati na rin po sa aming mga pagkakasalang hindi po namin na lalaman yung intentions, motives, thoughts na hindi po naaayon sa iyong kalooban. Lord, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo. Alisin mo po sa aming kasuotan ng lahat ng mantsa, ng kasalanan, Panginoon. Sa pamayan po namin ng lahat ng kasamaan ng mundong ito, Lord. Naway bumalik ka na, Panginoon. At naway mahipo pa rin po ang lahat ng puso ng taong matigas sa iyong salita, Panginoon. Naway ang lahat po ng nakapakinig ng iyong salita ngayong gabi, Lord, ay ikaw na po ang bahalang humipo sa kanilang mga puso, Lord. Ikaw na rin po ang humipo sa lahat ng puso ng aming mga pamilya, kakilala, kaibigan, at lahat ng tao sa mundong ito, Panginoon, Lord. Alam namin, Lord, na malapit ka na pong bumalik. Nahahayag na po ang iyong salita, ang iyong kingdom gospel, Lord. At lahat po ng nasa propesya, Lord, ay natitiklop na, Panginoon. Naway mabuksan na po ang mga puso, ang isipan ng mga taong hindi pa rin po nalalaman ang katotohanan, Lord. Ikaw na po ang bahala. Sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Ang samot dalangin ko pong ito, Lord, itinataas ko po sa iyong pangalan, Lord Jesus Christ of Nazareth. In your name, Lord, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, one God. Amen and amen. Amen po mga kapatid. Maraming salamat po. Amen po. Shalom po. Pasalamatan po yung Panginoon. Magdasal po kayo. Ayan po. Praise God po. Whisper go po. Ma'am Catrice. Like. Good night. Thanks.